Yo mga idol, akala nyo ba tapos na ang usapan? Akala ng marami, wala nang pag-asa ang Wolves laban sa Denver, lalo na't nandoon ang Joker. Pero laking gulat ng lahat, sa Game 2, ibang klase ang ipinamalas ni Rudy Gobert. Oo, narinig nyo yan. Yung madalas nating i-bash na walang opensa, biglang naging dawol at nilamon si Jokic sa mismong clutch time. Pag-usapan natin to. Grabe tong si Gobert sa huling 2 minuto ng laro. Alam naman nating lahat na si Nikola Jokic mahirap pigilan sa ilalim. Halos hindi yan sumasablay, pero dito kitang-kita sa mukha ni Jokic ang frustration. Isang beses sinubukan niyang i-post up si Gobert pero wala siyang nakuha kundi puro katawan at mahabang kamay. Hindi lang yan mga paps, dahil sa sobrang lupit ng depensa ni Gobert kang Jokic, napilitan ng Nuggets na magmadali sa mga tira nila. Sa kabilang side naman, dahil kapante ang Wolves sa depensa ni Rudy, nakakuha sila ng mga wide open dunk at dyan na nga lumamang ang Minnesota. May isang play pa dyan, sinubukan ni Jokic na i-dunk sa harap ni Gobert para sa na-posterize siya at makuha ang momentum, pero hindi napatinag ang Stifle Tower. Kahit medyo dikit ang laro at mainit ang tensyon, nanatiling kalmado si Rudy. Sabi nga ng mga commentator, he literally outplayed Jokic in clutch time. Sino ba naman ang mag-aakala ng isang 3-time defensive player of the year ay siyang nagpatigil sa pinaka-the best player sa mundo ngayon? 0 for 4 si Jokic sa huling quarter dahil kay Gobert. Kaya naman sa huli, nakuha ng Timberwolves ang panalo sa home court ng Denver. Game 2 pa lang to pero ramdam mo na ang takot sa mata ng Nuggets. Sa tingin nyo ba mga idol, kaya bang makabawi ni Jokic o ito na ba ang simula ng pagbagsak ng defending champs dahil kay Rudy Gobert? Comment nyo naman sa baba kung Gobert hater pa rin kayo, baka naman Gobert believer na. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para lagi kayong update sa mga kwentuhan basketball. Hanggang sa muli, peace out!